The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Ano po yung naging reaction niyo po nung una niyo mabalitaan yung pagdedeklara po ng martial law? Tapos paano po nagbago yung pananaw niyo sa paglipas ng panahon? Nung una nakakatakot kasi nga martial law, di ba? Kala namang iba bawal hirap nang gumalaw kasi siyempre ang mga tao di numero na ang kilos. Parang lahat po ng galaw niyo nakikita. Oo, yung talagang iba may nakita ka lang krimen kasi may mga sundalo talaga sa kalsada na nanguhuli na bawat ano lang ang galaw mo, kaduda-duda talaga huhulihin ka at ikukulong ka ng wala kang sabi-sabi. Mahirap po pala, no? Yung paano na-apekto ng access sa balita at informasyon noong panahon ng batas militar. Naramdaman mo ba ang conception o walang balita censored lahat, isa lang ang balita censored dumadaan sa sa Malacanang. Walang ibang balita, galing sa gobyerno ang lahat ng balita. Censored lahat. Kahit dyaryo nga, Manila Times pinasar walang freedom of expression walang freedom press, ganun tinatawag. Press freedom wala. ano po ang pinakamalaking nagbabago naranasan mo ng bansa matapos ang pagtatapos ng martial law? Nagbago ang bansa, pero ang mahihirap, dati pa rin. Ganun lang. Yayaman ang mayayaman. Ang mahihirap, lalong mahihirap. Ganun lang. Pero may ayudang maganda naman. Kahit paano may ayuda. Masarap si Marcos noon. Lang nagugutom na tao sa totoong buhay. Kung inabot ko lang yun, walang nagugutom noon. Panahon na yun. Panahon ni Marcos, walang nagugutom noon. Kasi meron tayong FTI, meron tayong Kadiwa, may food terminal. Lahat, matitigman mo yung murang bilihin. Hindi nyo inabot yun, di ba? Hindi na po. 71? Opo. O ano kayo pinanganak? 80? 90? 90. Ay, hindi nyo inabot.